mga kaibigan. Bali, ang video for today natin is para makita natin kung ano bang kayang gawin ng Microsoft Visual Fox Pro. So, ang example natin ay isang lending program or sa pagpapautang. So, login muna tayo. So, ito yung ating main menu na sample lang. Try natin tignan yung ating mga clients. Yung mga pangalan dito, mga fake names to, generated randomly sa internet. Okay? Just to show the functionality. So, gaya nito, si Howard Adrian, meron na siyang existing na loan sa atin na na-release noong July 17 and will mature on October 17, 2023. Okay? So, dito, mafe-feed natin yung ating lahat ng mga clients natin along with their basic information. Okay? So, after na-encode natin yung kanilang information at na-approve na yung kanilang loan, pwede tayong mag-release ng loan sa kanila. So, let's go to loans. Okay. Sa loans module natin, makikita na natin yung details ng ni-release nating loan sa kanila. For example, ito si Howard Jack. Ang utang niya sa atin is 17,542. Ano ba yung mga details nun? Okay. So, ang inutang niya is 15,000. Interest is 3.25% per month yun. So, ang total interest 1,400 with all other charges na ina-apply natin sa loan sa loan niya. Okay? So, ang buong magiging utang niya is 17,542. Okay? So, ito ba yung ibang details ng loan niya na we will go into that ay mga details na yan later on in our video series. Okay. So, at any time, isang tanong ng ating boss or ng opisina is, magkano na ba yung nabayad ni Hunt Daisy at magkano pa yung balance niya. So, meron tayong click to see balance button dito. Okay? So, we can see on the screen, 29,000 yung kanyang utang. Nakapagbayad na ng 9,250. So, may balance pa siya na 19,985. Okay? Balance yun. Nagbabayad siya ng daily. Okay? Today is just August 26. So, some of her payments hindi pa due for today. Okay? So, gaya niyan. August 26. Hanggang dito pa lang tayo. 826. So, yung hindi niya nabayaran up to today, ang amount nun is 3,194. Kaya makita mo, yung status ng kanyang loan, in arrears na siya. Okay. So, halimbawa, tumawag siya sa phone, tinatanong niya, magkano po ba ang dapat kong bayaran? Immediately, yung ating mga empleyado sa opisina, alam nila, ang babayaran niyo po, 3,194. Okay? So, ngayon, ang kanyang route or ang pagkakagrupo niya is nasa Mexico. Okay? So, tingnan natin ngayon, ang isang feature ng system na to, printing of reports. So, click natin yung ating print reports. Okay? Try natin ang isang report lang.
will go in greater detail sa mga susunod na video. Okay? So, ang purpose nito is makikita natin yung listing ng mga loans natin as of today, August 26, 2023. Tapos, pipiliin natin si Pedro Reyes na fake collector din. So, imaginary name. No? So, let's proceed. Okay. Ayan. So, si Fox Pro, nakidaan siya kay Excel para ma-present sa atin yung list or report regarding our borrowers. Remember kanina, tinignan natin si di ba? Si Hunt Daisy. So, kulayan natin siya ng yellow. Ayan, para masundan natin siya. So, sabi ng report natin, si Hunt Daisy, meron siyang address, Tapos, amount of loan niya is 29,000. So far, nakakabayad na siya ng 9,000 250. Tapos, ang balance niya is 19,000. Pero, out of 19,000, yung 16,000, hindi pa inabot nung kanyang amortization. Okay? Tapos, take note, si collector niyan, kailangan makasingil na siya ng 3,194. Just like, yung tignan natin kanina, di ba? Dito sa loans, click to see balance, ayun. 3,194 as of today. Bukas, kung hindi pa siya nakapagbayad, lalaki na naman yung due today niya. Okay? So, balikan natin si Excel. So, ngayon, si collector, sa lahat ng hawak niya, sa mga updated, 970, arrears, 149,000, all in all, ang target niyang masingil is 150,000. Okay? So, that's just one of the reports na kayang gawin ni Visual Fox Pro. Thank you for watching. Hope you can follow this series ng pag-aaral paano mag-program sa Microsoft Visual Fox Pro.